Ongoing pa rin ang ginagawang investigasyon doon sa nangyaring insidente ng palitan ng putok sa pagitan ng USAA at saka ng NBI. Naglabas ng mga statement ang PNP at sinasabi nila na meron nga nagpaputok sa panig nga ng NBI, meron pa silang nahuling NBI agent, meron silang yung driver na volunteer NBI daw na nahuli na binalikan yung tactical bag ng isa sa mga NBI agent na may lamang baril. Ngayon, lahat yun parang binabawi ng CIDG o ng PNP yung kanilang mga naging statement. Dahil ngayon, iba na naman yung lumalabas sa investigasyon nila. Na ang lumalabas, nagkaroon ng panic firing yung ginawa ni General Aplaska. So talagang ang idinidiin nila rito na mayroon talagang ang pasimuno ng gulo sa pagitan nga ng dalawang panig, walang iba kundi yung USAA. Ngayon yung NBI lumalabas dito, wala silang ginawang mali. So ito, panoorin po natin kung paano po hinihilot pati ang PNP na dapat impartial sila sa ginagawang investigasyon, pero ngayon lumalabas na pati sila ngayon mukhang napipilitan na baliin yung kanilang nakitang mga pagkakamali ng kabilang panig para lang pagtakpan yung mga kasinungalingan. So ito, panoorin po natin kung paano po hinihilot kasama ng PNP yung nangyaring insidente ng palitan ng putok sa pagitan ng NBI at ng grupo ni General Aplaska o ang USAA. So ito, panoorin po natin. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Samantala, tinawag ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na panic firing ang pamamaril ng Office of the Senate Sergeant Bago na ngayon. Panic firing naman ngayon. at Arms sa Senado. Dahil dyan, inirekomenda na nilang sampahan ng mga kasong kriminal ang 3 tauhan ng USAA, kabilang si Mau Aplaska. At para po sa detalye live mula sa Camp Crame sa Quezon City, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, ano-ano ba itong isinampang kaso at ano ba daw ang basihan? Ruth, gumamit daw ng puwersa sina Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska at kanyang mga kasamahan na malinaw na paglabag sa batas pagdating sa security services. Yan ang naging basihan ng PNP-CIDG, kaya inirekomenda nila sa Department of Justice o DOJ na kasuhan na nga sina Aplaska at 2 pang kasamahan nito mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA matapos magpaputok ng baril. Sa investigasyon ng CIDG, nakitaan na gumamit ng puwersa sina Aplaska na malinaw na paglabag sa tinatawag na Rules of Engagement base na rin sa nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 1197 o yung Private Security Services Industry Act. Para sa CIDG, hindi raw ipinatupad ni Aplaska ang pinaka-responsabling dapat sanang ginawa na makipag-usap muna bago magpaputok ng baril. Hindi rin tinatanggap ng CIDG ang pagsasagawa ng warning shot di umano ni Aplaska, lalo't ipinagbabawal na raw ito ng pulisya sa marataong lugar gaya dito sa Metro Manila. Tinawag din ng CIDG na panic firing ang mga naging hakbang ng USAA habang defensive naman ang ginawa ng mga tauhan ng NBI na nagpaputok din ng Kahapon meron na sila. Ngayon, ito na naman yung kwento nila. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi, araw-arawin nila yan hanggang sumaksak sa utak ng mga Pilipino. Kasalanan ng senador o AC Aplaska, mali yung ginawa. Yan, araw-araw yan. Asahan nyo, mula nung kahapon hanggang sa pagdating ng hearing, yun ang kwento nila. Yan ang sasaksak. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung quotation na pag pinaulit-ulit mo, ang kasinungalingan magiging katotohanan na ito, yan ang mangyayari. Totoo. Kaya nga, we have to be fast. baril. Nauna nang inakusahan ng Senado na inatake ng NBI agents ang lugar na taliwas sa resulta ng investigasyon ng mga pulis. Kanina umaga, dumating naman sa CIDG ang kinatawan ng Senate Legal para makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng mga pulis. Hanggang ngayon kasi, hindi pa humaharap ng pisikal o nagsusumite man lang ng kanilang affidavit sina Aplaska at 10 iba pa na pawang miyembro rin ng OSAA na nauna nang pinadalhan ng sabina ng PNP-CIDG. Pakinggan natin ang pahayag ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II.
very clear naman po sa investigation natin na there was no attack sa Senate. Wala pong intent. In fact, if there is really perceived na attack na ongoing, we can ask the same OSAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting. Yung paggamit po ng baril ng OSAA is covered on Private Security Services Act, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Ruth, sabi din ng CIDG na isuko naman na ni Aplaska ang kanyang 9mm Scorpion pistol matapos na ipasabpina ng pulisya. Ito ay sumasailalim na rin sa ballistic examination. Inaalam kung ito lang ba ang nagamit na baril ni Aplaska, lalo't maraming mga firearms na rehistrado mula sa Senado. Ruth? Mon, linawin ko lang kasi yung kaninang sinasabi nung police official na parang binabanggit yung Private Securities Act. Ano ba yung eksakto na paglabag dyan or yung eksaktong reklamo? Ay, nako. Anyway, ito pa. Doon kasi sa nangyaring investigasyon na ginawa ng PNP, ng DILG, hindi nila doon sinasama yung statement ni General Aplaska. Ano yung pinaka-key doon, yung pinaka-importante sa sinabi ni Aplaska? Nagkaroon muna ng verbal challenge. Kasi tinanong muna niya yung armadong kalalakihan doon, although may nakasulat ng NBI at alam nila nasa paligid na ng vicinity ng GSIS at ng Senado yung grupo ng NBI. Pero hindi pa rin sila nagpakasiguro muna na totoong NBI yon. Kasi nga walang coordination yung NBI, hindi nag-abiso sa kanila. So ina-assume muna nila na baka mga armadong lalaki. So hindi dito nabanggit na kung sino ba dapat ang unang magkipag-coordinate kung meron silang gagawin malapit sa area ng Senado, since meron nga nagkaroon ng insidente na unang tangkang pag-aresto kay Senator Bato, di ba, yung hinabol nila doon sa loob ng Senado. So doon pa lang meron ng meron ng intention. So kaya naka-alerto ang grupo ng OSAA. Ngayon, hindi man lang binigang pansin yung sinabi ni General Aplaska tungkol doon sa verbal challenge after niyang magbigay ng warning shot. Kasi kung nagbigay na ng warning shot si General Aplaska at kilala naman ng NBI agent, kasi kinonfirm nung tinanong ni General Aplaska yung tao na yun, sinabi nga NBI agent siya. So after niya magbigay ng warning shot, bakit gumanti ng putok yung taga-NBI? Yun ang hindi na isama dun sa investigasyon . Anong nangyari kasi, yung investigasyon naging one-sided lang. So iniwas nila yung NBI. So ang puro tinanong dito at ang hinuhusgahan kagad yung side lang ng OSAA. Tapos hindi man lang hindi man lang pinatawag yung mga miyembro ng NBI na nakaputukan ni General Aplaska para magkaroon ng malinaw na kung sino ba talaga yung may mali. Kasi kahit sabihin natin na merong rules and regulation doon sa pagbibigay ng warning shot, siguro man applicable yung gawa nga ng heavily armed din naman yung mga nandun na NBI agent. Kasi may mga, yung iba doon may dalang mga mahaba na baril, hindi lang naman yung maliliit. Pero kahit pa man, baril pa rin naman yun. Siyempre, may intention pa rin. Yun pa rin yung nasa thinking ng isang head ng security, which is nga si General Aplaska, na hindi pwedeng may mangyaring hindi maganda sa loob ng Senado. Kaya doon pa lang sa area kung saan nga nakita nila yung armadong tao, doon niya kinumpronta. Kaya nga niya binigyan ng verbal warning. Pero yun nga, bakit hindi nasama doon sa investigasyon? At nagbigay kagad sila ng conclusion na ang may pagkakamali ay yung OSAA. Kaya nga maganda yung mabuksan na kagad yung Blue Ribbon Committee, ipatawag yung mga nakalaban ng OSAA para at least magkaroon ng kaliwanagan.
kung bakit ba humantong sa punto na kailangan magkabalitan ng putukan yung dalawang panig, na alam naman natin na pares lang namang sinusunod yung utos sa kanila sa taas at ginagampanan lang ang kailang trabaho. So, yan ang abangan natin sa mga susunod na araw kapag binuksan na yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Diyan magkakaalaman na lang kasi diyan hindi na pwedeng sisigaw-sigaw si Matibag dahil yung sinisigawan niya dati, ngayon siya na yung magiging head ng Blue Ribbon Committee at pwede siya ipa-cite in contempt. So, abangan natin po niyan. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.